guys! So, 3 AM na. So, on the way na kami sa airport. Ang haba ng pila sa bag drop. Tingnan nyo. Harating kami 3:40 dito sa airport. And ang flight namin is 7:25. Kuha na namin yung boarding pass na. Ngayon, on the way na kami sa immigration! Mga kabado ang first-time travelers. Balitaan na lang namin kayo guys kung anong magiging IO experience namin. Ay, nakasurvive sa IO! Maya chichika namin kung anong mga tinanong sa amin sa IO. Pero ngayon, since 5 AM pa lang and 6:40 pa kami dapat nasa boarding gate. So, mag-aalmusal muna kami. Okay, so magbe-breakfast muna kami dito sa Tapa King. Hi guys, so nasa Tapa King kami ngayon. Kahit sinabi ko na. Ay, sinabi niya na pala. Dahil nakalagpas na tayo sa IO. Pwede na tayo kumain. Pero parang nasa Hong Kong na rin tayo. Kasi times 7 yung pagkain. Akala ko pala may 159. Wala. Wala pa. 220. Dapat ang pinaka-budget nyo dito mga 300 per minute. So ito guys yung breakfast natin. Ngayon ko lang nalaman na may mga iba't iba pala na variant yung mga tapa dito. So ito yung crispy shredded. Ito yung sweet and savory. Yan. Ano yung sa inyo? Classic. Yan, classic. Pero binigay ko na yung egg. Akin breakfast special. Tatlo na yung... Tatlong itlog. Ano, reunion ng mga itlog. First time niya aalis ng may aso. Anong feeling kapag aalis ka na may iwan yung aso? Sad. Meron pa kaming 40 minutes para sa boarding. Bumili muna kami ng kape since requirement magkape after kumain. And mamaya share namin yung mga experience namin sa IO. Ayan, para magkaroon kayo ng idea, lalo na sa first time travel. Sure talaga. We ordered brownie. Anong pangalan niya? Ice blended. Java Kula. Coffee based. First time ko iti-try yung kape ng Seattle's. Talaga ba? So tip guys, kapag nagtitipid na kayo mag-jowa, dapat hati na lang kayo lagi sa Lord. Share namin sa inyo yung experience namin sa immigration. So kaming tatlo is first time travelers. Pero itong isa dito ay hindi. So ako muna mag-share. So ako, tinanong lang sa akin sino yung kasama ko. So sinabi ko 4 kami. Tapos friends. Tapos, ano ba yun? Saan ako nag-work? Tapos, ano ba yun? Nawala sa utak. Ayun, tapos hiningi pala yung return ticket ko. Actually, yun lang. Tapos, super bilis lang nung process namin. Super bilis lang din nung pila na meron kami. Yan lang naman sa akin. Mabilis lang. Tinanong lang kung kailan ang balik. Tapos, hiningi agad yung authority to travel kasi government employee ako. Siguro dahil nakita rin yun sa e-travel na i-register nyo before magpunta sa immigration. Yun lang. Mabilis lang. Mabilis lang din. Bali, tinanong lang ako kung kailan babalik. So, sinabi ko yung date ng nababalik. Then, nung binigay ko na yung passport ko yung ticket, chinek niya lang yung parang in-scan yung passport. Then napansin niya yung visa. So inas niya kung natuloy daw ba yung trip ko sa Japan. So sabi ko hindi pa since next week parang ganun. So after nun wala nang tanong halos. Sabi lang anong job ko. So sinabi ko lang din yung job ko. So after nun tinatakan niya na.
Ang isa ditong hindi first time traveler. Fourth time niya na mag-international. Smooth kasi yung mga previous na alis ko dati, bata pa ako, parang for vacation lang pupunta sa parents. Pero tawag dito, kanina nagulat lang ako kasi unang tanong niya sa akin parang pang ilang alis mo na yan, ganun. Tapos parang wala siyang hiningi na kahit anong papel, na wala siyang pinapresent sa akin. Tapos tinanong niya lang ilang araw ako doon, tapos sino mga kasama ko, tapos saan ako nag-work, ayun lang. Tapos tatak na. Tapos nakichismis ako sa tabi. Nagulat kasi ako, nagsisiga, parang may tension na sa tabi ko, pero hindi na ako tumambay kasi baka pabalikin ako ng ayaw. Mga first time travelers, wag kayong kabahan. Basta kung may documents naman kayo, actually pinrint namin lahat, from bookings, lahat, as in mga clock tickets namin. Pero oo, at nanood kami. Research is very important para hindi ka unprepared. Finally, punta na kami sa Hong Kong. Sa ibang pupunta. Finally, in Hong Kong. Ngayon, papunta naman kami sa immigration. Grabe, taas yung escalator. Pagdatingin naman pala dito, hindi naman kayo sobrang malilito kasi yung araw naman, very helpful siya. Very organized airport. Yeah, at sobrang bilis nung train. Kakatapos lang namin sa immigration sa Hong Kong. And grabe, super bilis lang. Wala kang tinanong sa akin. Though sa kanila may tinanong if ilang days sila. Pero sa akin, as in, super tahimik. Na wala talagang, bigla na lang binigay yung passport, tapos yung arrival card, tapos yun na. Kaya super smooth dito lang sa immigration ng Hong Kong. Ngayon, papunta naman kami sa bus. Magbabas kami papuntang Shimshashui, and based sa research namin, kailangan sumakay na 821 bus. And by the way pala guys, meron na kaming octopus card. So hindi na kami bumili sa Klook or dito bibili sa airport kasi naghiram na kami ng octopus card sa mga kakilala namin na nag-Hong Kong na. So nakatipid kami sa part na yon. So kailangan na lang namin siyang loadan. And then nakapagpalit na din kami ng 5,000 Hong Kong dollars sa Pilipinas. So, siguro magpapapalit na lang kami dagdag kapag sa Chongqing. Kasi yung sabi nila, mas okay yung palitan. So, yun lang. Sasakay kami ng bus. Pero baka magtingin-tingin din kami kung may tindang SIM card dito sa 7-Eleven. Para meron na kaming SIM. So, ito na guys, yung Hong Kong Tourism Board. Kailangan mag-claim ng Hong Kong goodies. So, 1 passport, 1 goodies. Before pala kami pumunta sa bus, titingin muna kami sa 7-Eleven kung may SIM card para meron na kaming data. Since yun kasi yung hindi namin in-avail. Ayan. So, ganda ng airport nila dito guys. Parang sa ibang bansa ka talaga. Guys, si Nika, nag-tap siya, akala niya pang check ng laman ng octopus card. Tignan niyo yung tinapan niya. Hindi niya alam, pambili ng coffee.
Akala ko yung tinatap doon is ano, is pang-check ng balance. Yung pala pang kape pala yun. Doon daw, may pang-check daw doon eh. Pero nakita ko yung sa akin 200. Pero pwede na tayo bumili muna ng SIM para ano. Sige. Let's go, guys. So dito guys naman yung list ng mga trains, bus pala, mga bus, mayroong schedule. Kakatapos lang namin i-register yung SIM card. And so medyo na-stress lang kami ng konti. Hindi ko na siya na-videohan kasi medyo nangangapa kaming i-register yung SIM. Pero ngayon, papunta na kami sa bus station. So sa akin namin is 821. 33.4 Hong Kong dollars siya. And nakapag-load na din kami ng Octopus card. So, yan. Magbabas lang kami. And sana merong available na dog sa taas para mas matry din namin siya. Super excited. Ito yung airport nila, guys. Yan. So, lakad lang tayo. Yes. As a princess, para kong artista, may paghahila ng maleta. So, hahanapin namin yung 821 na bus. Para papuntang Shimshashui. Double deck. Yes. Masasabi ko very accessible ng ano dito, ng bus. Kasi makikita mo kung ilang minutes na siya bago dumating. Tapos makikita mo na din yung pamasahe, so di ka na mag-guess. So for me, parang traveler friendly din siya. Hindi ka matatakot mag-commute papunta sa mga pupuntahan. Lang. So dito yung mga bus. And nakikita na namin yung 821. Sure mahaba ang pila ng 821 bus. Tourist things. Ayan yung bus. Kaya ba natin? Ang haba ng pila, guys, ng 821. For sure namin nag-Shimshashui na area. Hi guys! So dito na kami ngayon sa bus papuntang Shimshashui. Pagod, naramdaman ko na din yung antok. Straight from night shift, tapos na po. Yung sabognes, nararamdaman ko na siya. So baka makatulog ako dito sa biyahe. So magta 12 o'clock na din pala. And dito pa kami sa may port na Macau, Hong Kong bus station. So feeling ko medyo matagal pa. Makatulog mo na ako, guys. So, later. Nandito na kami sa aming accommodation. So, nag-in lang kami. Okay. And so far, ito yung malapit na. As in, malapit lang talaga sa Shimshashui Station. Higit akit tayo dun. Dito na kami sa ground floor. Oo, kuya. Tapat lang. Tsaka yung Chongqing malapit lang din. Ayan na. Pasok na tayo. Fourth floor lang. Ay, dito sa kabila tayo. Baka ibang iba. Ah, dito. May nakalagay pala. Ito yan, tinan mo. Kung may 9th floor. Ang liit ng elevator nila, guys. Pero kasya naman kami. Yeah. At ang aming gamit. So, ito ang aming accommodation, guys. HK Taisan. So far, safe naman yung kanyang area. Yan. Ayan. Okay, so paano papasok? Hi guys! So ngayon pupunta naman kami sa Cafe de Coral para mag late lunch.
makapag-change outfit na din kami. At ang theme namin ay brown or beige. Ayan. Ang ganda kasi makikita may bundok doon. City, tas may bundok sa ano. Tsaka super accessible ng place na nakuha namin sa Harry-Rela Mansion. So malapit lang siya sa Victoria Harbor, tsaka sa Avenue of the Stars. And yun, malapit lang din siya sa Chongqing. Actually yan yung Chongqing Mansion. Tsaka malapit na siya sa Cafe de Coral. Correct. Ayan, paakit kami para sa Cafe de Coral. Malapit. Sa dito. Ng one-piece chicken. Tapos extra rice. So, umorder ako ng... pera din ang cute. Umorder ako ng barbecue pork, 35 Hong Kong dollars. Kasama na ba drinks dun? Hindi ata. Ay, magkano ba to? Ito. Tingnan mo. Plus 3 Hong Kong dollars for the drinks. Ayun, sulit na siya. Kasi less than, actually, medyo ang binabudget namin is less than 50 Hong Kong dollars per meal. Pero doon may iba na kaming kakainan na alam namin mahal. Pero on a regular basis, dapat ganun lang yung budget namin. So, ayun. Wait lang namin sila umorder. Actually, ang dami pang kumakain ng ganitong oras dito. So, madami silang pwesto din. 3 p.m. na. And madaming choices. Masarap nga. Mukhang masarap lahat. Tapos tinuro na lang namin kung ano yung order namin. Sa try natin mag-order sa kiosk kasi pwede naman siya i-octopus card. Tanong natin kung nakamagkano sila kasi kami naka $89. Nakamagkano kayo? How much is your bill? Magkano? Earlier. Nakamagkano kayo? 97. 89 kami. Ano in order? Rate. Harap. Not bad for 35. Ito parang tipid din. Bakit may ganito? Harap. Parang din. Ito maguha. Makalat. Cheese ba yan, kuya? Parang nasabi niya. Dito kami nagpapalit sa UK exchange. So, ang palitan today is 7.31. Done na kami magpapalit. Pumunta naman kami ngayon sa Pick Tram. Medyo madami na kaming nilakad. At ang init dun sa labas. Buti na lang dito sa subway nila may aircon. Pero grabe. Meron bang nakakapag-monitor ng steps natin? Dito na kami sa train. Pasakay ng going Central.
ko na alam ano yung tsura. Nasa tourist. Ang bilis na po. Ang lamig pa. Kaya, baka naman. Baka naman. Karating na kami dito sa Central. Papunta na kaming peak. So maglalakad. And tinignan namin sa Google Maps. 12 minutes walk siya. So, sagot lang na pahinga. Galing sa paglalakad. Ay, magtatap ata ulit ng card. Okay, in and out ata yun eh. Oo. Ayan, papunta kami sa Peak Tram Central Terminus. Tapos kailangan mong itap ulit yung card mo. Whew. Nakaka 10,000 steps na pala kami, guys. So, more to go. Guys, dyan na yung Peak Tram. Makikita nyo yung circle na yon. Ayan, dyan na talaga yung Peak Tram. Medyo nakakapagod. Paakyat. Baba na kami ngayon sa Peak. So, sasakay kami ulit na tram. Since round trip kasi yung kinuha naming ticket. Hello. So, pababa na kami ngayon ng tram from taas. Hindi na namin hinintay yung city lights kasi nga baka masyadong madami na yung bababa mamaya. So, bumaba na kami around ano ba? 6:20. Tapos di pa kasi madilim. And pupunta na lang kami sa dinner or inom ng palamig or pagkikim ng goodies after this. Balik na kami ngayon na Shimshashoy. Pagod kami sobra and bukas Disneyland kami. So, kailangan talaga namin magpahinga. Dapat maging K11 Masiya pa kami. Pero super sakit na ng paa namin. So, kailangan namin magpahinga para ma-enjoy namin bukas. Dapat kami magpahinga.
check-in namin. Papahinga na kami. Grabe yung pagod na lakad, hindi siya biro. Totoo pala talaga. Kita nyo naman, ayos na ako. Kasi super pagod namin maglakad. And umuwi na kami after namin mag-dinner sa Yatlok. And that's the end of our first day here in Hong Kong. Talagang peak tram lang yung pinaka-highlight ng lakad namin. But tomorrow is magdi-Disneyland kami. So, share ko din sa inyo for another vlog. Yan lang. Bye-bye!